Ayan, ang sarap nito guys. Wow! Ang sarap nito guys. So yummy. Hi guys, gagawa ako ngayon ng bistik na isda yan. Hinugasan ko siya. Pagkatapos ko hugasan guys, ilagay natin sa paper towel para matanggal yung tubig-tubig niya. Kasi pag iprito mo yan, tatalsik yan. Ayan. Punasan natin siya dyan. Ipat-dry natin para mawala yung tubig. Tapos ko siya punasan guys. Ang gagawin ko naman, lalagyan ko siya ng konting flour guys. Iko-coating ko siya kabilaan. Para hindi madamage yung niya. Pag binirito ko na. Yan, baliktarin natin yan. I-coating lang natin pa kabilaan. Ito na yung itsura ng isda natin guys. After natin i-coating ng flour kabilaan. Tapos ngayon, iba naman ang gagawin natin. Guys, nagpainit ako ng mantika. Yan. Lulutuin natin yung onion. Red onion siya guys. Guys, nagluto ako ng katutak na red onions. Tapos guys, ang laki-laki ng mga red onions. Tingnan nyo naman sobrang laki guys. Jumbo yata ito yung red onions. Tingnan nyo naman guys. Sobrang laki. Tuwang-tuwa ako. Mahilig kasi ako sa malaki kasi masarap ito. Ayun guys. Itong red onions, itatoppings natin ito mamaya sa ating isda na bistik. Lulutuin ko lang sa saglit. Tapos lagyan ko siya ng konting salt and pepper. Konting luto-luto lang to guys. Para hindi siya masyadong hilaw na hilaw talaga. Kasi ang laki ng sibuyas na to, ang lalaki. Tingnan, ito ang laki. Ang laki ng pagkahiwa. Kung maliliit sana na red onion, so hindi ko na ito gaganituhin. Pero kasi sobrang laki niya, kaya ibisa muna natin. Yan, mukhang okay na ang ating sibuyas. Tatanggalin na natin siya dito guys. Ilipat natin sa lagayan. Isit aside lang natin. Tapos guys, dito sa pinag-isahan natin ng sibuyas na pangtatis natin. Mamaya gigisan, ay piprito naman natin tong isda. Lagay natin yung isda dyan. Nakakoating pala siya na konting flour guys ha. Ayan. Lagay natin. Lulutuin na natin siya. Ayan. Ayan na siya guys. Nalagay na natin lahat ang ating isda. Ipiprito muna natin siya guys. Nakakoating siya ng flour guys sa kabilaan. Ayan. Tapos tatakpan muna natin ito kasi parang tumatalsik siya. Hindi yata na kuha lahat ng tubig dito sa isda kasi pinunasan ko siya ng kitchen towel pero parang mayroon pa rin siya. Yun guys, habang nagpiprito tayo ng isda, gagawa muna tayo ng sauce niya. Ito, soy sauce. Philippine soy sauce ang gamit ko guys. Elber's one. Tapos, lalagyan ko siya ng orange lemon. Orange siya guys na lemon. Tapos, ipiga lang natin dito. Sarap nito guys. Masarap yung orange lemon guys. Hindi lang siya masyadong maasim. Tapos guys, tatanggalin ko yung mga buto ng lemon. Kasi papait yan pag nahalo. Yan. Ngayon guys, babaliktad rin natin itong isda. Hirap ang baliktad. Ito kasing buntot, hindi ko kasi tinanggal. Yan. Nabaliktad na natin yung isang set. Yung isa ibaliktad naman natin. Tapos ibalik natin itong buntot ng isda. Ayan. Itong buntot ng isda guys, na lang to, half na lang to siya. Kasi tinanggal ko yung kabila niyan. Ginawa kong boneless. Tapos sinabawan ko. Ayan. Prituhin naman natin ang kabila. Tatakpan natin to ulit guys para maluto siya agad. Ayan. Ayan guys. Malapit na maluto ang ating pinirito na isda. Na tuna. Tuna pala to guys. Sobrang laki nito. Pero ito na lang natira kasi pinag-slice ko. Kinain na yung iba. Sinabawan at paginataan. Kaya ngayon ibang recipe naman ang gagawin natin. Ayan, babaliktarin ko siya ulit guys. Isang baliktad na lang. Then, tatanggalin ko na sa kawali. Yung medyo brown-brown na kanya. Yan, tanggal yung buntot ng isda. Kasi, hindi siya nagkasya sa kaldero. Kaya, tinanggal ko. Ayan, dahil okay na ang ating isda, tanggalin na natin ito guys. Isit aside muna natin. Mag-isa naman tayo ng bawang guys.
dito sa pinaglutuan natin ng isda. Kasi konti lang naman yung mantika noon. So, yan. Gisa-gisahin lang natin. Parang konti lang yung bawang. Nagdagan ko na. Mahilig kasi ako sa bawang. Gisa-gisahin din natin tong bawang guys hanggang medyo brown-brown siya. Yan lang. Ganyan lang ka-easy. So, ayan guys. Brown na ang ating bawang. Ang gagawin naman natin is ilagay natin yung soy sauce na may lemon. Ilagay lang natin yan. Tapos, ilagay na natin yung isda dyan. Ibalik lang natin yung isda dyan guys. Isa-isa. Yung pinirito natin kanina. Ayan. Pati yung isa yung buntot. Ay! Ayan. Tinanggal ko na yung buntot kanina kasi istorbo siya. So, ayan. Nalagay na natin lahat. And guys, nalagay na natin. Tapos, lagyan natin ng yan. Siling haba, 4 na kulay red. Tapos, 3 kulay green. Pampakulay niya at pampabango. Ayan. Sarap nito, guys. Ayan, ang sarap nito, guys. Sarap ng bistik na tuna, guys. Yum, yum. Ubos ang bahaw, charot. Dapat dahan-dahan lang sa rice. Kasi mahal ang rice. At saka nagpanik buying na dito sa Japan, char. Ayun guys, nalagay na natin lahat ng mga ano natin. Yung sibuyas, mamaya na yun. Maglalagay ako ng kunting tubig, guys. Sobrang konti lang, ayan. Para talagang masigurado ko na maluto yung isda. Kasi medyo makapal siya, guys. Baka hindi maluto yung ilalim. So, naglagay tayo ng konting tubig lang. Tapos, tatakpan ulit natin. Hintay natin mga 5 minutes. Tingnan na natin ang ating nilulutong bistik na isda, guys. Wow! Ang sarap nito, guys. So, yummy. Ito na siya, guys. Lalagyan natin ng sibuyas. Ayan. I-toppings na natin ang mga sibuyas. Wow. Guys, sibuyas overload sa ating isdang bistik. Tuna na bistik, guys. Ang sarap. Luto na. Kainan time. Ay, hindi pa pala. Mamaya pa pala pag-uwi ng habi. Yum, yum. Ang sarap ng kain nito mamaya kasi hindi pa ako nagsasain. Maya magsasain na ako kasi malapit na siguro uwi si habi. Ang sarap, guys, ng bistik na to. Tuna bistik, guys. Ayan, nilagyan ko ng konting sabaw-sabaw, guys. Parang masarap siya isabaw sa kanin. Patay ang kanin nito mamaya, guys. Ang sarap pa naman ito. Bye! Thank you for watching. Kain tayo, guys.